Sige, so karon ato ni isolve ang usa ka design nga problem. So kani nga design problem wala pa gihatag nga dimension sa beam. Pero gihatag diri atong assumption nga ang beam width nato half sa effective depth. By the way, nakoy mga gipang change diri sa kaning design. Di ba sa previous nga code atong gamiton nga Romax maximum nga steel ratio, di ba kani siya katong 0.75 sa raw balanced. Pero karon bag-o naman atong design philosophy, mas ganan mata nga mo side siya dito sa tension controlled automatically. So atong gamiton nga Romax katong 0.85 FC prime beta 1 divided by Fy times 3/8. Kay di ba this corresponds to a strain sa steel na 0.005. Atong balik ko na. Kani siya. So 0.005 Fs is greater than 1000 mo na tension controlled. So mag-design ta using kani nga Romax na. Kanila ako gamiton ron. And then sa design na mismo, ang gamiton nimo nga value sa raw kay 0.6 ra. Bali 60% sa raw maximum, 60% ani niya for both economy and control of deflection. And then make sure pod nga kani nga value kay mas dako kaysa sa raw minimum. So atong i-assume nga ang B is equal to D/2 roughly. Namatay range na. Pwede mo po na nga imong beam depth kay 1.5 sa imong beam width. Pero kanilang ta para conservative gyud B equals D/2. And then ako po i-discuss din nino ang kaning two methods of design. Natay working stress design, basically ang mag-transform ra kag section na ni mura rag mechanics. Then katong steel nga area i-convert nimo into concrete. Pero karon diri mata sa USD. So kanila atong gamiton. Then mo din ni ang isubc sa concrete, which is approximately 4,700 square root of FC prime. Then ang unit weight sa concrete kay usually kuan na siya 23.5 up to 24. Mo na siya usual nga ginagamit labi na sa board exam. Then para sa steel 200,000 MPa iyang modulus of elasticity. Amo po din modulus of elasticity sa concrete. Kung dili given mo ni gamiton nimo ang FC prime para ma-compute siya. Then ang conversion factor 1 KSI equals 6.895. So kaning 200,000 pwede na nimo ma-convert into 29 times 10 to the 3. Or di ba 29,000. Mura ra na siya 200,000 kana MPa man nino. MPa i-convert nimo into KSI, divide lang ni by 6.895. Mao na mahimo siyang 29 times 10 to the 3. Then ang 1 inch equals 25.4 mm. Nya ang Fs allowable tensile stress of steel, then Fy yield strength of steel. Now, sa bar diameters nga itong pwede gamiton, mo ni siya. Now, kaning nasa Philippine Standard, mo ni ang mga available nga sizes. Kaning number 2, number 3, number 4, basically, mo rin siya in inches, but in 1/8 of an inch. Bale, kaning 2, mura din siya 2 times 1/8 inches. So, pila value ani? Diba, 1/4. Nya, pila gito yung conversion factor na to? 1 inch equals 25.4 mm. So if mo ni siyang multiplyan og 25.4 kani times 25.4 mo na makuha nimo 6.35. Mo ni ang size sa imong bar. Now what if dirita sa 8? Kana ko ng 8. Less than na natog 8. Ay sorry. Kani 1/8 di ay kani dito ang number atong ilisan kana. So 25.4 mana 25 mm. Na wala tay 7 kay wala man tay 22 mm nga diameter nga gamiton. So for example, input kag 7 22 man Wala may 22 sa Philippine Standard mo na wala tay number 7. So kung 10 mora ni siya 31.75 mo na gihimong 32. So kaning 6 mm ug 10 mm
gagmay man ni sila, usually ginagamit ra sa ties. Nya, pwede pod sa temperature bars, pwede pod sa stirrups. Kana atong i-enclose sa beam na to resist shear. Nya, kuan pod, ang 12mm o 16mm pwede gamiton sa slabs. Sila duha. Kay kaning slabs mo gud nato gamay kayo og thickness. Dili ta pwede mo gamit og bars nga dagko kayo. Nya, for 16mm padong sa 32mm, pwede na siya gamiton para sa beams o sa columns. Sa footings pod. Pero kaning footings mo ni ang ga-require jud og dagko nga bars. Then kaning 36mm para ni siya sa doubly reinforced beams. Also sa footings pod. Kay kaning footings dako man ni loads nga kargahon na gid. Sige, so kani ansiran tani nga problem. Tulan ni siya i-copy. Kana. So design daw a reinforced concrete beam to carry a service dead load of 20 kN per meter and a service live load of 25 kN per meter plus a concentrated service live load of 30 kN. Mo ni siya ang PU diri. Live load ni siya. Then FC prime equals 21 MPa, Fy equals 276, nya B equals D over 2 sa atong assumption. Nya kani nga problem, gihatagan gid no nga ang atong gamiton kuno nga bars kay 28mm. Para ni siya ma-standardize ang design. Kay kung di mo gud ihatag ni siya, nya di po dihatag ang assumption nga B equals D over 2, daghan jud kay possible nga sizes nga makakaya sa imong moment sa katong maximum moment sa beam. So pwede ka mo gamit og kuan baron 250 by 500, nya 32mm bars, may nga na. Nya pasok ra siya sa spacing, pasok siya sa uban nga considerations. So dili na to may uniform man ang giset lang nato diri nga mo ni ang bars nga gamiton. Kay usa pod basin imong gamiton 12mm, 16mm which is intended for slabs or katuontang temperature bars. Diba dili siya pwede para sa beams. So para sa beams kato lang pong range nga katong pwede gamiton sa beams pod. Katong gipakita nako ganina. So the beam daw is to be reinforced in tension only. Na kung imo tanaw ng beam, kuan siya no naka-overhang. So di ba basta nay overhang niya napag loads ang overhanging nga portion, nagyud tay negative moment, naabot tay positive moment. Mo na sa kaniday nga beam, duha di atong reinforcement. Mag-reinforce ta sa babaw nga side para sa negative moment kay dito man ang tension. Then para sa katong portion nga naay positive moment, ang katong sa bottom ta mag-reinforce. Kay mo to yung subject to tension. Kay again, ang concrete weak in tension, mo na kailangan gid nato adan og bars para ma-resist na siya. So, naka-option na ni, pwede ka mag-draw og shear moment diagram, pero pwede ra pod mag-equation. Ako mas prefer ako ang equation. Kay dili man kay applicable gud ang kaning shear moment diagram sa board exam. Kay sa board exam, automatic raman na, pwede raman ka mag-cut, pwede ka mag-cut bisag asa, then check lang nimo asa 0 ang shear, nadira ang maximum moment. Pero I believe since first example man din nato, masindot siguro kung natay shear moment diagram na lang. So ato sang i-identify atong loads. So natay dead load nga 20 kN per meter, nag-correspond na siya ani. Ato ibutan diri WDL equals 20 kN per meter. Nya including na ang weight. So if including ang weight, no need na ka magamit sa katong gamma times cross-sectional area sa beam. Accounted for na siya. And then napoy service live load nga 25 kN per meter. Nganla na tog WLL. Now basta mo yung gig service live load, unfactored pa na siya. Kana. Now if mo yung nakag WU, ang pasabot na kay ang ultimate load katong factored. Di ba sa bago nga code kuan man ni siya 1.2 DL plus 1.6 sa live load. Mo ni atong factored loads na. So equals 1.2 times 20 kN per M plus 1.6 times 25 kN per meter gyapon na. Pila total na niya?
times 20 plus 1.6 times 25. Diba? 64. 64 kilonewton per meter. Mo ni atong WU. Gamiton dire. Kana. And then, gihatagan po ta og service live load nga concentrated. So, automatic lang na. Bali, tawagan na itong PL or PLL na lang. 30 kilonewtons. So, ang PU, factored naman niya, live load man na, times 1.6. So, pila man 30 times 1.6, mahimong, atulain po ta. Di ko may og arithmetic. So, 48. Kana. 48 kilonewtons. Then, atong solve ng reactions. Mag-moment ko sa B. Nga na natanig A, B, C. Na. Moment ko sa point B equal 0. Kaya naman diri ang moment arm, gihatag man ang 1.8. Mas dali dira. So, nakoy reaction diri sa C. Nganlan ako CY. Nya diri pod BY. So, negative CY, counterclockwise ang rotation makosa na niya about B times 4. Then, plus 48 multiplied by 1.8 para sa concentrated nga load kaniya moment arm. Now, kani siyang uniform load na to, nani siya resultant. Mag-act diri sa ato nga. So, ang total span, 6 man, di ba? So, mura ni siya 64 times 6. Nya, ang katunga sa 6, 3 meters ra. So, gikan diri, padong sa resultant, 3 meters ni siya. Now, 3 meters niya, bawasan na to 2 meters. Ang kating mabilin, 1 meter na lang ni. So, ang moment arm man niya about point B is only 1 meter. So, plus na lang, 64 times 6, then times 1. Dayon, equate to 0. So, input na siya sa calculator. Kana, solving CY, we have 117.6. So, kilonewtons di. Then, summation of forces along Y equal 0. Natay 117.6 upward. Butan na lang nato dire. And then, plus BY. Plus BY, then minus 64 times 6. Minus also 48. Nya, equate to 0. Inyo makuha na BY. Pila man na? 64 times 6 plus 48 minus 117.6. So, 314.4. Kana. Kilonewtons. So, karon pwede na nato i-draw atong shear and moment diagram. So, project lang tag lines diri sa ABC. Apil po diri nga point, no? Nga natanig point D lang. Na may concentrated load dira. But nga nato pod. Kana. Then, also sa point C. Kana. So, muna siya ang shear diagram in kilonewton ni tanan. So, sa point A, wala man tayo concentrated load o sara tong shear value dira. So, diri lang siguro nato ibutang. Natay VA equal to 0. Kay 0 magid ang shear sa left and
left and right ends. Then sa point B, natay concentrated load due to the support reaction. So natay left nga shear value, napoy right nga shear value. Then from span A to B, na may uniform load nga nag-act. So meaning, atong iya dapat ang resultant. Basically, ang VBL would be the previous nga shear value, which is 0, kani siya. Then plus or minus ang resultant nga load. So sa kani nga portion, layo na ta ang color, green na lang. Kana padong ra dira, span A to B, natay resultant. Then ang value niya 64 multiplied by 2 meters nga span. So pila man ni, di ba? 128 kilonewtons. So gikan sa 0 mo minus tag 128 kaya downward man ang load. Kana, so equals negative 128. Ang VBR, copy lang ang left nga shear value, negative 128, then plus or minus man niya sa katong concentrated load. So atong concentrated load, upward nga 314.4. So plus rin siya, kay upward man. Kana. So ang value ani 186.4. Kana. So again, gikan sa 0, VBL na to nahimong negative 128. Butan ta lang dire. Kana. So negative 128. Nya kon man ni siya, negative constant. Di ba ang connecting line basta negative constant, downward nga straight line ra. So painga ni ra siya. Then 1 degree. Dayon from negative 128 ni saka siya abruptly to 186.4. Dire. 186.4. Kana. Now from B to D, napoy distributed load gihapon. Up to dire lang. Kana. Katong green lang gihapon. So sa point D na may concentrated load nga 48 kilonewtons, napud tay VDL o VDR. So kani ato ang VDL, ang left running shear value, which is the previous nga shear value 186.4 VBR, then plus or minus ang resultant load acting from span B to D. So pila man na? Kani nga distance 1.8 meters. So basically atong resultant dire 64 kN per m. Dire na lang 64 times 1.8. Pila man na? Dito na lang, dire na lang. Downward man na, so minus 64 times 1.8. So mahimong 71.2. Kana. Then ang VDR, this is the left shear value 71.2 nya plus or minus ang concentrated load. So kaning concentrated load na to, downward man na 48 kilonewtons minus 48. Kana. So 23.2. So gikan sa 186.4, negative constant gyapon atong load. So straight line ra na siya. Padong diri. So asa na dapit? Butan ta lang diri. 71.2. Nya straight line ra. 1 degree. Then ninawag siya abruptly tungod sa concentrated load.
Butan ta lang na dire. Ang value ani 23.2. So straight line ra ni siya. Kana. Dayon sa point C, natay concentrated load. So natay VCL, naapoy VCR. Now atong VCL would be the previous shear value 23.2 nya plus or minus ang resultant nga nag-act from span D up to C. So mo ni siya. Ang span D to C, di ba, if kani 1.8, ang mabilin pila man ni? Di ba, mahimo na siyang 4 minus 1.8. 4 meters man ang total sa BC. Pila na? Mahimong 2.2. So 64 times 2.2. Kana. Again na, ang kaning nga resultants para rin sa span kung asa na ay changes in loading. So AB, BD o DC. Nakadi downward man nga load. So minus 64 times 2.2. So ang result ana negative 117.6. Kana. Nya ko na gyapon negative constant balig ang negative 117.6 nara taas gamay ning 128. Subutan ta lang dili siya dapit. So straight line lang gyapon. Kana. Then negative 117.6. Nya ato ang VCL, I mean VCR, automatic 0 na. Right end naman. Pero kung ganun pa dyan kag solution, ang previous rin siya nga shear value 117.6 negative plusan nimo sa concentrated load. Now ang CY positive 117.6. So add nimo ang duha, ma-0 na siya. Ano nimo siya ma-verify kung sakto imong shear diagram. So na 0 na ni siya, musaka na ni. Nya mo sira na imong diagram. So ato lang i-move na. Kana mo to tong shear values. Now notice na naay point dire no nga ni 0 ang shear. Usa gyud concept, di ba ang concept ang shear diagram mo ni siya ang slope sa imong moment diagram. So di ba sa maxima minima kung asa 0 ang slope, di ba dira pud imong maximum point or ang imong minimum point. So mo na importante ni siya nga point kaning point of zero shear na ay maximum moment dira nga mo occur. So ato ni solvon kung unsay ang location. Na what if gandan na ko ni siya x. Nya kung x ni siya kani nga distance, ang kaning mabilin dire, di ba equal ra na siya to 2.2 minus x. Kana. So ratio proportion ta. X is to 23.2, pwede ra na magbali ha. Pwede siya base over height or height divided by base as long as consistent. Dahil ang diri sa PCAS 2.2 minus x ang base nya ang iyahang height 117.6. So ato ko nang solve ng x ani. X over 23.2 nya equals 2.2 minus x divided by 117.6. So solving x 0.3625 ato makuha. Kana. So karon, pwede na nato i-draw atong moment diagram na pod. So ato lang ni extend gamay atong lines. So ako to i-draw balik katong kuno to.
diagram para sa increasing o decreasing. Di ba mag-draw tag leaf, mo ni siya ang positive nya paingani pod pointing to the left, mo ni ang negative. Nya always gina nga decreasing, increasing, decreasing, increasing. So mo ni siya ang porma sa curve depending sa katong previous degree. So karon sa moment naman ta mo ni atong tanan nga mga orientation para ma-check nato unsay curve nga porma. Kay mo saka naman tag 1 degree, mahimo naman ni siyang curve, di naman straight line ra. So man atong zero line para sa moment diagram, dia na lang. Nya units are in kilonewton meter. Kana. So ato sa check di. Now, kung imo tanan atong beam, wala tay mga concentrated moments or reactive moments. So automatic na nga wala tay left and right moment values. Tig-usa rin siya. Balig natay MA, MB, nya napod tay kani nga point ato ninganlan. Balig natay MD, nya tungod kay natay point of zero shear, naibag-o nga point dira. Nganan tanig E. So ME, then napod tay MC. Ang MA ug MC automatic zero na sila, since left and right ends naman na. But ang MC dila sa nato i-zero, ato lang i-verify pod unya kung ma-zero ba jud siya. Now kaning MB, ang value ra na sa MA nya plus or minus ang area sa shear nga diagram. So ato ko no levelan ang areas lang. Kani lang ko nig area 1, kani siya area 2, then kani gamay nga na natog area 3, then area 4. So ang MB is MA niya plus or minus area 1. Ang area 1 below man siya sa 0 nga line, so negative na siya nga area. Ato na lang i-indicate ang signs diri. Balig MA minus area 1, then ang MD would be MB. Nya ang area 2 na to, above man siya sa 0 nga line, so plus area 2, then ang ME equals MD, previous nga moment value. Nya ang area 3, kuan man na siya, positive area, kay above sa 0 nga line, so plus area 3. Then ang MC would be ME. Nya ang atong area 4 is minus below sa 0 nga line, minus area 4. Kana. So ato na lang usaw-usahon. Atong area 1, triangle ra na siya, no? So automatic ra 1/2 times base times height. Ang ato ang base 2 meters. 2, then ang height is 28. So pila value na? Diba mo cancel ra man ng 2. Ang mabili na lang 28. Ang height ay 128, sorry. Move lang to gamay Kana. So cancel ang 2, 128. So ilista na lang tani. Minus 128. So kani 0 man, negative 128 ra ni. So negative moment man na, ato lang ni extend lang di ay. Ana. So from 0, mo ni ang value sa MA, ninaog ta 128 minus na. Now kung imo tanon ang triangle, unsa man ni siya, positive decreasing increasing or negative increasing decreasing. Atong tanon, below siya sa 0 nga line, so automatic ang iyang sign negative. Dili na ta magtan-aw.
Nya atong i-check if from left to right nag-increase ba iyang magnitude or nag-decrease. From 0 nahimong 128 ni dako iyang magnitude. So negative increasing. Paingani day ang porma sa curve. Ana. So from 0 to 128 atong connecting line paingani. Ana. Nya 1 degree man ni plus 1 degree sa moment, second degree na ni siya. So manata sa MB. Sa MD na punta, so may mo na ni siyang negative 128 nya plus area 2. Kay positive man ning area. Now kaning nga area, kanang tibok ha? Kanang tibok nga area atong kaon. So kani siya 186.4 pikas 71.2. Di ba ang form ani niya trapezoid man eh. So trapezoidal area na lang pod. Ang formula sa area sa trapezoid kay a plus b over 2 multiplied by d. Ang kaning a plus b mo na siya imong parallel nga sides. Parallel man ang 186.4 ug ang 71.2. So mo na imo ibutang sa a plus b. Nya ang imuhang d katong perpendicular. So kani nga distance equal to 1.8. Kalibutan diri ha. 1.8 meters. So ato adi ang area 2 is equal to 186.4 plus 71.2 nya divided by 2 times 1.8. Kana area ra sa trapezoid. So input na lang. Makuha na to 231.84. So plus 231.84 na. Ito lang ni move. Ang value ani niya minus 128 ana 103.84. So dire na siya nga point. Ana. Nisaka man siya no. Natong tanan. Ato ang shear diagram positive no kay above man siya sa zero nga line kani siya. Positive niya iyang magnitude from 186.4 nahimong 71.2. So positive decreasing. Paingani ang curve. Positive decreasing. Na. So again, ingani ang orientation. Paingani din eh. Ana. So again, ang value ani niya pila to? 103.84. Pero again, ni continue pa ni siya saka no. Sa kung asa ni zero ang shear. So mag-project tag line dira. Assume na nako na dire somewhere dira. So unsa man ni siya? Above siya sa zero nga line, so positive. Then ang magnitude niya decreasing from 23.2 ni zero man siya dire nga point. So positive decreasing mo ra gyapon ni nga line. Ang gamiton nimo pang connect. So mo siya paingani gyapon. Then ang value sa ME is MD 103.84 nya plus area 3. So ato ang area 3, area ra sa triangle. Plus 1/2, adre na lang. 1/2 times base. Di ba ang base nga x na compute naman na to 0.3625. Then ato ang height 23.2. So pila man eh?
0.5 times 0.3625 times 23.2. 4.205. Kana. So, plus lang diri. So, kung i-add din naman duha, may mo ni siyang 107, 108 di ay. Malapas man din kuan. Ato na input. 103.84 plus 4.205. 108.045. Kana. Mo ni value diri pod. So notice na natay maximum nga negative moment, naabot tay maximum nga positive moment. So since lahi ang tension side ani nilang duha pod atong reinforcement. So balik duha pod ka beam design atong maporma pod. So last na lang ang area 4. Basically verification na lang ni kay ang MC kabaw man ta dapat mo 0 man na siya. Kay right hand naman. So ato ang area 4 kailangan equal ani 108.045. So ang area 4 ang iyang height 117.6, iyang base 2.2 minus x. So area 4 equals 1/2 times base nga 2.2 minus katong nakuha nato nga 0.3625 nya times height nga 117.6. Absolute value lang. Anyway, ato namang gi-indicate dira nga minus siya nga area. So 0.5 then 2.2 minus 0.3625 nya times 117.6. So 108.045 sakto ra. Okay, i-minus naman ta na dire. Bale 108.045 minus 108.045 para sa area 4. So mo 0 na. Kana. Then unsa man niyang orientation? Diba na siya sa negative nga side nya nagkadako iya magnitude from 0 to 117.6. So negative increasing. Painga ni day ang orientation sa curve. So ni 0 siya dire. Then painga ni ang connecting line. Ana. By the way, kani tanan second degree ra ni. Second degree kani pod. Kay 1 degree man ang shear. Kani 1 degree po day ni. Kana. So man na ni atong moment diagram. So again, natay maximum nga negative moment, naapoy maximum nga positive moment. So pwede na ta mag-design. Na ako usually akong pilion first sa pag-design katong mas dako nga moment. Kung imong kuhaon ng absolute value sa duha, mas dako man ang 128. So mag-una ta sa negative moment. So ato i-recall if ang moment negative, ang bending is, di ba katong pa-frown, no? So murag nga ni. Compression, tension. Negative bending. So naman tayo moment nga negative, kuha na lang M max, then negative, which is negative 128. Or ang absolute value na lang gyapon. 128 kilonewton meter. So kani sa atong i-design. Again, ang tension nga side naa sa babaw. So atong bars kailangan ibutan pod nato sa babaw. So sa gitoy Romax na to. Atong Romax nga gamiton, katong bag-o nga design consideration kani siya. Ato ibalik ka. Kani 0.85 FC prime beta divided by Fy niya times 3/8. Natong tanan pila itong mga given. Ang FC prime 21.
Then ang FY 276. Kana. So 0.85 FC prime 21. Ako na lang i-side by side ang kuha niya. Formula. Aron limpyo po na nagka print sa notes. Ano lang. Now, if ang FC prime kay lesser than 28, automatic ang beta is equal to 0.85. Then, ang FY 276 times 3/8. Sa ato input dire. So, ang value niya kay 0.0206. Kana. Mani atong maximum nga raw. So, ang gamiton ko nga raw para sa design is 60% sa raw maximum for both economy and deflection. So, 0.6 times raw max 0.0206. Kana. Kanina lang ang value times 0.6. So may mong 0.01236 or pila man ka decimal, 5 na lang niya aton na lang siya mo ang 7. So 0.0123 niya 7 na. Then ato pud gyud i-check ang raw minimum para ma-ensure nga ang failure is ductile. Kaya dapat ang kaning value sa raw di man mo ubos sa raw minimum. Now ato ang FC prime 21. Di ba duha man atong formula sa raw minimum. Pwede man kaning 0.25 square root of FC prime over FY. Pwede pod kaning 1.4 over FY. Pero atong piliin man ang mas dako. And then again sa previous video na to na-explain ako ngano nga ang kaning formula ma-apply ra siya if ang FC prime is greater than or equal to 32. Now ato ang FC prime karon 21 raman. So ang 1.4 over FY ang mo govern. So diretso na lang 1.4 over FY. 1.4 divided by 276. So pila man mahimong 0.005. So okay ra kay gamay ra kay ang value niya compared sa raw. So kani nga raw mo ni atong gamiton sa design katuging formula nga phi FC prime BD squared nya tension reinforcement index kato. So akong button din sa una kay para sayon ra siya i-type sa calculator, i-store na lang ang tension reinforcement index. Ako siyang ibutang sa, di ba, ang formula ni rho times Fy divided by Fc prime. I-store na lang ni sa usa ka variable. So, ang rho ni mga gamiton, kaniman, 0.01237 times Fy 276 divided by Fc prime nga 21. So, input na. 1237 times 276 over 21. Shift store, butang na to sa A. So again, ang MU is equal to phi FC prime BD squared nya omega times 1 minus omega divided by 1.7. Mo gini ang actual sa katong formula ba. Pero di ba ato man ning gi-simplify into kuan na lang 0.59 omega. Pwede ra pod. Wala ra may discrepancy kini nga makos. Now di ba atong button kay mo assume sa ta nga tension controlled. So atong gamiton nga phi is equal to 0.9. Kana. So automatic na lang ibutang na lang tong MU. Di ba atong MU nga nakuha 128. Factored naman na. 128 kilonewton
meter. Now, tanan units dire, ang B naka mm, ang D naka mm, ang FC prime naka newton per mm squared. So kaning kilonewton di ay kailangan i-convert into newton, ang meter i-convert po nato into mm para consistent tanan units. So multiply this by 1000 squared or 10 to the 6. Pareho ra na. 1000 squared again para ang kn mahimong newton, ang meter mahimong mm. Then equate to 0.9, atong FC prime is 21. Ang B na to kay D over 2. Diba? Kay mamay gipa-assume sa ato B equals D over 2. Kana nga ratio. So D over 2 nya times D squared. Ato lang po dibutan diri. Kana. Nya times omega, asa to na store ang omega. Diba diri sa A. So mura na ako input on nya. Kuha lang gyapon times omega nya 1 minus 0.59 omega. So input na lang diri 128 times 1000 squared, pwede ra na times 10 to the 6 nya equals 0.9 times 21 times D over 2 nya times D squared times omega times 1 minus 0.59 omega. So shift solve. Mo ni atong D nga ma-compute. 451.687. Yan siya. Na usually, ang kaning D, i-round up na to in multiples of 10. Dili na to siya i-round down para mas conservative. Kaya itong gigamit naman 60% sa raw maximum. So butang tala ang D na to is equal to 460 mm. So kung 460 mm ang imong D, ang iyang corresponding width is 460 divided by 2, 230. Dayon mm. Now explain lang ako kani nga formula katong sa ACI formula pareho ra ni dire sa kanya atong gibuhat. Kani nga solution pareho ra na. Ang kanilang ACI formula gisimplify lang na siya. For example di ba ang value sa Rn kay mu divided by phi BD squared. Atong rho gigamit, pila gitong rho? Di ba 0.01237 ba to? Di ba mani ang rho? So gamitan ko na natog ACI nga formula ko no. Ana para makuha lang ninyo ba nganong di ko magamitan ni. So equals 0.85 niyang FC prime 21 divided by 276 nya times 1 minus square root of 1 minus 2 Rn 2 times di ba man no mu over phi BD squared. So ang mu pila to 128 E6 nya divided by 0.9 times x over 2 then divided by 0.85 FC prime 21 na. So solving D mukhang solve siya no pura while okay kanina wala din ako na no phi times b times d squared ay x squared ana. So solving D mura gyud nato nakuha. Now nalay gamay nga discrepancy pag ganina tungod kay kani mo gamit man ni sa exact nga value. Pero katong ganina atong gibuhat
if imong gimong 1 over 1.7 instead nga 0.59, pareho rin mo makuha gyapon nga value. So karon mo na ni atong beam dimensions nga gamiton. So ato ko nang i-draw na siya. Na mo ni atong beam, ato lang kuha na i-exaggerate. So this is 230 mm. Mo ni ang steel reinforcement at point B. Kani nga point. So at point B again, negative moment, indicate lang dire for the negative moment. So 230, then ato ang depth kay measured from the bottom. Nga naman, kay diri man ang reinforcement nato dapit. Kay negative bending man. So ako lang sa i-assume karon nga one layer lang sa kana. Now atong i-compute ang number of bars. Di ba ang number of bars is equal to the area of steel reinforcement divided by the area of one bar. Ang gipagamit man sa ato kay 28 mm nga bars. So ang area pi over 4 times 28 squared. Nya kaning AS na to, di ba AS equals rho BD. So ato ang rho 0.01237 then multiplied by kaning bag-o na nga dimensions 230 times 460. So pila man 0.01237 times 230 multiplied by 460. So 1308.75. Kana. Then divided by pi over 4 times 28 squared. So answer na lang divided by pi over 4 times 28 squared ay 2.125 ang magawas. Round up ta, ceiling value ang kwaon may mong 3 bars. 2.125 say 3 bars. Kana. So man itong number of bars gamiton, ato ko nung testingan og place tanan. Kana. So kung natay tulo ka bars, magbutang ta diri. Usa nya copy lang tani para kuan gyud. Equal tanan. Nya diri ang ikaduha. Nya man atong third bar. Ana. So kaning spacing napud requirements ani. Di ba ako maning na-discuss pod last time katong SB nato. It must be greater than or equal to 25 mm or the bar diameter. Or pwede pod kaning 4/3 sa diameter sa aggregates. Na wala man gihatag ang diameter sa aggregate, so kaning duha ra atong considerations. So ang SB measured na siya from katong edge to edge sa bar. So basically kani nga distance gikan diri sa tumoy padong sa pikas nga bar. Again ha, dili pwede dikit kayo ang bars kay magka-problema na siya inig ka buhos. So kani pod siya. Ngana natog SB. Kani pod. Now again,
gidiscuss po nako last time ang clear cover. Ang clear cover measured na from the edge sa concrete padung sa edge sa bar, sa imong outermost nga bars. So kani siya nga distance from the edge of the bar padung dire. Naman taghatag nga requirement pa dani. Ang clear cover, again, clear cover ang tawagan ni CC, must be equal to 40 mm. Kani po dire sa pikas nga side. Kana. This is also 40 mm. Now, kabamata nga atong bar diameter, di ba each kuan man ni sila? 28 mm man na sila tanan. Nya 230 man atong width nga gigamit. So basically 230 must be equal to duha ka 40 sa isig ka kilid. So 2 times 40. Nya duha ka SB plus 2 SB. Nya unsa pa? Di ba na may tulo ka bars each 28 mm plus tulo ka 28. Ganun na siya pag-solve ang SB. So kuan ra nino ang beam width, equate ra nimo sa kani nga total distance. So 230 nya equals 2 times 40 plus 2x plus 3 times 28. So solving SB, we have 33 mm. So pasok na siya sa conditions. Asa may mas dako? Di ba ang considerations katong 25 mm or ang bar diameter? Ang bar diameter 28 mm man. Mas dako man ang 28 mm, so kani atong gamiton sa consideration. Kana. So man siya atong i-compare sa atong actual nga na-solve nga SB. So kabamata nga greater than ni siya sa 28 mm. So okay ra. Diba? Again, atong condition, if greater than siya, pwede ra siya. So again, pasok na ta sa consideration sa spacing. Ato pod i-check ang katong consideration sa depth. So kanina, kuan din na overestimate na ko ang kan. Initial nga line na to. So kutob ra ni diri ang D. Ana siya. So ang value aning D mo ni kato nakuha nato nga pila gito? 460. Kini siya. 460 mm. Now, ato ning analyze ang total nga height sa beam. So di ba, ang kaning clear cover na to 40 mm. Wala man gihatag ang centroidal cover, so kita jud dapat ang mo-solve. So if kani nga distance 40 mm, di ba ang atong centroidal cover padung man diri sa tunga sa bar. If ang bar diameter is 28 mm, 28 divided by 2, meaning kani siya nga distance 14 mm. So man nga distance kani padung man ni sa center sa bar. Kana. So again, basically 40 plus half sa bar diameter. 28 divided by 2. So may man siyang 54 mm. So kung mo i-calculate ang total nga depth niya, may mo siyang 460 plus 54. Pila man na? 460 plus 54. 514. So atong i-check, ato pod i-check if pasok ba siya sa height nga requirement. So kani nga total distance kana 514 mm. Now pwede ra pod nga ang kaning cover himo na lang nimong 60. Pero kuana kung 60 centroidal cover na siya.
dili siya clear cover. Pwede ra pod. Pero kanina lang 540 na lang, actual na lang. So ang minimum height ko no, di ba atong beam, unsa man ni ang beam na to? Our beam is simply supported. So kung simply supported, natay minimum height ana niya. Ato i-check dira kay nalimot na pud ko sa values ani. So kung simply supported daw, L over 16 times 0.4 plus Fy over 700. So kani atong gamiton nga formula. To check lang if pasok ra siya sa minimum nga depth. So manino for simply supported. Ana. So ato ang length, di ba 6 meters man to ang total. So 6,000 mm. Kailangan naka mm din na kaya ang Fy naka MPa man. Divided by 16 times 0.4 plus Fy 276 divided by 700. Kana. So ito input ko na diri. 0.4 plus 276 divided by 700. Kana. So 297.85. Mo ni siya ang minimum nga height. Na maklaro na to nga atong height nga gigamit 514 mas dako gid siya. So lesser than 514 mm. So okay ra ni. Na pasok siya sa spacing nga requirement, pasok pod sa minimum nga depth. So acceptable na ni siya atong design. So 328 mm. Kana. 230 by 460 kung depth lang. Na ako i-check ha if given ba to dire ang katong centroidal cover. I think wala ra siya gihatag no. Pero heads up lang, ang kang Sir Salas, ang gamiton niya dire kay 60 man to. Kana to account siguro ba para sa if lisdan ang bar diameters. So pwede ra pud din mo siya himuong 60. So kung 60 mm ni siya, this will become 520 mm. Pero katotong gibuhat ganina nga steel covering padong sa centroid sa reinforcement mo gito ang actual. Pero tulan ni tantangon, i-60 na lang ta na siya. Anyway, kung imo siyang increasean, himo nimo siyang 60, may mong 520 ang height, mas ma-meet ang requirement na to sa minimum depth. So i-compare na lang ko ni siya sa 520. Ana. So manatag design para sa katong negative nga moment. Pero naputay maximum nga moment katong positive. So di ba sa positive bending kato na pong pa-smiley. So compression, tension. So ako lang ni siya i-copy. So mano ni ang steel reinforcement at unsa man ni nga point? Di ba? Point E. Kung asa maximum ang positive moment. So lista na tanig E. Positive moment. So basically, pwede ra ko na i-copy tanan. Kani siyang gipang solve na to earlier. Pero ang Mmax na lang ang mausab. So kani copy lang tani tanan. Pero ato ang Mmax nga positive instead of 128 kato ng 108 point pila gito 108.045. kilonewton meter kana. Now kung pila to imong depth nga gigamit ganina, mora gyapon na karon. Kay again, di ba ganina nag-design man ta para sa mas dako nga moment. So kato nga depth, pwede ta to i-fix na lang. Sa atong bata na lang mag-compute og bag-o nga raw.
Now basically, para mas conservative ang design, ato ta mag-consider sa beam width o depth sa katong mas dako nga moment. Karon ang moment na to 108.045 raman, katong negative moment ganina 128. So pwede ra nga ang beam width og ang beam depth ato ra i-retain iyang dimensions. So kuan man to no 460 og 230. Kanilang gyapon nga B ug D atong gamiton. Pero ang mausab is ang steel reinforcement ratio. Balig kani nga raw kaning 0.01237 di ni mo atong gamiton. Kaya nga naman, naa naman tayo B ug D. So, pwede ra po nato i-copy ni ang na to. Kaning beam section na to. So, given nga nanataan ni nga beam section, kani rin mausab no, ang atong reinforcement dili na pod sa babaw. Kay sa positive bending, ubos na pod ang tension. So, basically, magbali ra ni sila. 520, then kanina nga distance padong sa centroid sa reinforcement mo ni ang katong 460 nya atong cover 60 mm kana. So ato ko nang computon ang ratio. Solve na to using this one. So atong solvon sa ang tension reinforcement index nya after na ma-solve na to ang rho. Di ba again rho is equal to tension reinforcement index times FC divided by Fy. Kay mas gamay man ang rho kaysa sa tension reinforcement index. So ato ang MU 108.045 times 10 to the 6 para ma-convert na to into Newton mm. Then, ang phi, 0.9, FC prime is 21. Then, ang B na to, mo input na gitag value, which is 230. Nya, ang D, 460. Nya, naka-square man na siya. Times omega, 1 minus 0.59 omega. So, solving omega, dire na lang, 108.045 E6 equals 0.9 times 21 times 230 460 squared times omega 1 minus 0.59 omega kana. Now ini ka solve for x gay nimo basta omega imong solvon, assume gid kag value always man na ang kaning omega ang value niya kay lesser than 1. So akong gusto nga kuan na guess value, akong gamiton usually sa una kay 0.05. Kana. So yung makuha kay 0.1269, di mo na siya pwede malapas og 1. Tanawa, if for example, mag-guess value ka og 3 baron, muhatag siya value nga 1.56. Pero greater than 1 man na, dili siya pwede, so masayop na ka. Mo na dapat og mag guess value ka, bot nga lang yun og 0.05. Murag mo na siya ang safe nga guess value. So ang value sa tension reinforcement index kay 0.12697. Kana. This is using the modified dimensions. Kay di ba ganina atong na-solve gyud dire actually 451.687 pero gi-round up yan nato. Gihimo na tong 460. So basically ang katong value pud sa rho mausab pud gamay. So kung 0.12697 ni siya, solve na to ang rho. Rho equals 0.12697 nya times FC over Fy. FC prime. 21 divided by 276. So pila man eh. Answer na lang para ang exact nga value ato magamit. Nya times 21 divided by 276. So 0.00966. Kana. So kung imo ni siyang i-compare nga rho ganina 0.00966
ang na-compute gud na raw na to nga gigamit sa design, di ba katong 60% sa raw max, which is 0.01237. Kaning 0.00966 mas nigamay siya kay gi-increasean man na to ang beam width ug ang beam depth mo nang kanira. But kaning nga value 0.00966 mas dako gyapon siya sa raw minimum, which is 0.005. So okay ra gyapon siya sa design. Ay lang kay bong nga nilahi ni siya tungod ra na kay gilahi na to ang kuan na to atong value sa distances diri. Nya tungod pod kay mas gamay ang moment nga atong gi-designan karon. So karon na solve na nato ang raw, makuha na pod nato ang area sa steel reinforcement. So di ba AS equals raw BD. So may mo ning 0.00966 nya ato ang B kay 230, then ang D na to kay 460. So input na lang ni answer na lang para ma-store na to times 230 times 460. So 1022.15 na, then mm squared. So ato ang number of bars, copy na lang ko ni. Anyway, mara magyapon ni ang formula. Still 28 mm nga bars ang gamiton, but this is now 1022.15. So answer na lang gyapon divided by pi over 4 times 28 squared. So may mong 1.6599 or 1.66. So butan ta lang no nga 2 bars kay always round up man gyud ta. So duha ka bars nga 28 mm atong gamiton. Nya to siyang ibutang sa tension nga side dire sa ubos dapit. So magbutang gyapon tag cover nga tig 40 mm. So butang ta lang dire. Ato lang ito nga dire sa kana 60 mm kana na dire atong usa ka bar nya usa dire sa pikas na. So kani nga distance padung sa edge lang sa bar mo ni atong clear cover nga 40 mm nya clear cover po dire sa pikas 40 mm lang gyapon. Nya katong SB na to mo ni siya nga distance. Edge sa bar padung sa pikas nga edge. So SB. So kay mo ning solve ng SB mas modako gyud ni kaysa ganina. So mas pasok ni siya sa katong spacing nga requirement. So 230 total beam width equals duha ka 40 mm sa each side. 2 times 40 nya usa ka SB kay duha ra man ka bars plus SB nya plus duha ka buok nya pila man ni diba 28 mm another 28 mm, so 2 times 28. So solving SB may mo ni siyang 230 minus 2 times 40 minus 2 times 28, so 94. SB equals 94 mm. Mas dako siya kaysa sa bar diameter or 25 mm. So i-compare man tani sa katong mas dako 28 mm. So pasok ra siya sa spacing. Nya pasok na pod siya sa depth kay mora man atong gigamit nga dimensions kanina. Nya ato naman siyang na-check daan. So man ni imong reinforcement para sa positive moment. So atong gigamit diri kay 228 mm diameter bars. Kana.
So nga nira ang process gyud sa beam design. Ang importante lang ma-check ninyo mo ang SB. So ang mahitabo basically if for example ang imong SB dili pasok, example daghan kay bars na compute, butan ta lang 6. Kung dako kay imong moment ana man na mahitabo. Example daghan na kay bars sa usara ka layer na. So kung daghan na kay bars, ang mahitabo na sa spacing mo gamay siya maayo. So nay chance nga dili niya ma-meet nga, di ba dapat greater than 25 mm man siya. So example imong na-solve diri kay 20 mm. O mo na dapat ang kaning 6 bars imo na lang iduha ka layer. Balig pwede tulo sa second layer niya, tulo sa ubos. Ya i-check dayon nimo kung pasok na siya sa spacing nga requirement. Now additional input lang, actually kung example 6 bars, pwede ka mag tulo diri sa ubos, then sa second layer tulo pod. Pwede na siya. However, pwede pod nga upat diri sa ubos kana, then duha diri sa isig ka kilid as long as symmetrical. Pwede pod ni siya nga reinforcement kung 6 bars. Now, ang imuhang cover ani centroidal cover to the centroid of the reinforcement. So, na kay 6 bars, solve nimo ang centroid using Varignon's theorem katong sa statics nga kuha na to theorem. So man ni imong centroidal cover kani nga distance padung gina sa centroid sa kaning kuha nimo reinforcement. So solve nimo total area lang sa kaning bars nya times barred y equals katong area of 1 bar nya times barred y1 and so on na. Pero kaning area sa bar usually gitreat rata na as 1 kanipod, basically gitreat as the number the total number of bars nya kani kay each treated as 1. Anyway, nara siguro ta example ani inig-abot na to sa shear reinforcement kay medyo dagag problems nga na kay ngani. So ang reason ani nganong upat diri sa ubos duha ra diri kay mas dako man og moment capacity kung naa diri ang mas daghan nga bars. Nga naman, di ba mas dako ba ni siya moment arm padung sa imuhang compression block. Di ba naman kay compression block nga katong ingani katong A ba na. So dire man na sa tunga. So essentially ang imong bag-o nga effective depth gyud kay padung ra diri sa centroid sa kaning reinforcement kana D padung diri sa centroid sa kaning murag group. Pero kung upat diri sa ubos nya duha diri sa second layer, kung imo siyang manamanuhon ang kaning bars diri sa ubos mas dako biya siya moment arm padung sa kaning center sa compression block. A over 2 man nga distance kani A over 2 pod. Compared sa kaning duha ka bars diri, ilang moment arms kinira nga distance. So nakay upat ka bars mas dagko og moment arms, mas dako na siya moment capacity compared sa katong tag tulo-tulo sa each layer. So man na siya rason nga usually kani treated ni siya as economic nga section. Pero given ha nga ang spacing pasok lang gyapon siya. Sige, so kanilang sa design problem lang sa ang una. Ya ang next nga problem na to kato ng investigation.